O kailan ka nagpaasa pwede rin naman yan. Wag na yun, pinaasa na lang siguro. Wag na yung nagpaasa. Ako pa yung masama ako sa kwento. So parang hindi papayamanin kita, hindi ganon. Ang sabi ni Ate Eloy, bibigyan kita ng capability sa magka-client. Pero yung pagyaman, nasa iyo yan. Maraming bumabagsak sa class ko, yung ganun. Para siyang ganun, yung dating. Sa class ko, kalahati lang yung papasa. Kasama ka ba dun sa kalahati? Oh, wala kaming sinabihan guys nayayaman kayo agad Ang trabaho ko, ipaloy ko kayo sa puwet. Kaya nga may kasabihan na if it's too good to be true, it's probably too good to be true. Diba? Kasi alam niyo naman yung mga kinakwento ko na previous employer ko. Puro trauma na lang yung naano ko dun, B. Sasabihin pa nga ng mga kliyente na, uy, yung VE ko sa Pilipinas, nakikita niyo ba yun sa TikTok? Nire-report ko yung mga ganun Yung VE ko sa Pinas, $2 na yung binabayad ko, pero sobrang galing niya. Ang dami niyang basher sa comments. Gusto ko yung every episode. Happy birthday, late. Hello po sa mga viewers namin. Let's go to Law 32. Ito naman yung playing to people's fantasies. Yan. Kasi nga, the truth rarely sells. Yan. So, kaya yung mga tatay, ewan ko, usually sinasabi ng mga tatay, di ba, yung pag may mga reality TV, yung wag ka magpapaniwala dyan, pinagloloko ka lang yan ng TV. Kasi nga, usually, naman yun, produced naman yun kahit yung mga reality TV show, di ba? So, and yung mga tao kasi, we like to believe yung mga, anong tawag dito? Yung rainbows and butterflies rather than yung reality. Okay. So, ang key concepts dun sa Law 32, ito yung mga kailangan yung tutunan para magamit yung mga fantasy ng mga people is ano ba yung mga unfulfilled desires and aspiration ng mga tao. And so, kailangan rin natin gumawa ng narratives na nag-a-align dun sa mga self-image ng mga people. And visions. So, ano yung mga extraordinary visions na pwede nating ibigay sa kanila but will still seem attainable. And syempre, storytelling. Kaya nga, di ba? Story sells. So, magtatawag na ulit tayo. So, si A na to, si A kasi naka-video off si A niya. When was the last time you were drawn to someone's vision or promise? So, what about their presentation made you believe in the possibility they offered? Grabe naman yan. Kailan mo daw pinaasa A? Pinaasa? O kailan ka nagpaasa pwede rin naman yun. Wag na yun, pinaasa na lang siguro. Wag na yung nagpaasa. Ako pa yung masama ako sa kwento. Sige, dun tayo wala sa branding. Siguro sa professional setup na lang din. Ayun. Kasi yun yung unang pumasok sa isip ko Baka, parang pangit naman kung love life, diba? Pero, yan. Hindi ko yung promotion na naman to, Yung promotion to. Hindi. Meron kasi akong manager na parang kasi lilipat kasi ako ng team. Meron akong manager na parang para makuha niya ako, sinabi niya parang after few months may salary alignment. May mga gano'n, may mga bulaklak na sinasabi. Tapos sabihin, dito daw sa team namin may parang every quarter yung alignment, ganyan. Tapos, nung pagdating ko doon, parang bago ko kasi tanggapin yun, parang may increase talaga ako na, yun, confirmed na. Tapos, nung nag-apply kasi ako, pero within the team pa rin, within the same company.
yun yung sinabi sa akin nung manager. Sabi niya, okay lang yan kasi dito sa amin lagi namin nire-review yung sahod. so yung parang asa yung ating girl, ganyan. Tapos hanggang bigla na lang, parang nagkalimutan na after noon, wala na, hindi niya na naalala. Kasi siguro kailangan, yun din yung parang isa pang lesson na kailangan talaga. May written, may naka-black and white communication. Hindi sapat yung sasabihin niya lang, ganon. So, yun yung siguro isa sa mga pinaka parang, kung ilulok back ko, yun yung parang isa sa pinaka, parang pinaasa ka pero hindi pala totoo. Kumbaga, pinaniwala ka niya lang. Pinaniwala ka niya, dinala niya yung parang yung skills niya para maano ka. Yes ka, ganon. Ayun lang po. Naligawan ka ng manager mo. Yun, be. Pero ano pala, white lies. Ah. Nireview pala, hindi lang tinaasan. Nireview lang. Sabi lang naman nila, nire-review eh. Ikaw talaga eh. Parang hindi mo siya nagsinungaling. Pwede ko naman mali. Pwede nga naman yung reviewin ng weekly eh. Pero walang nangyayari. Diba? True. Okay. Yung Ayun. cost of realism naman, ang gusto ko naman tanongin dito si CJ. Yan. CJ, can you recall a situation where being strictly factual or realistic damage an opportunity or a relationship? Tapos, kung what could have happened if nag-appeal ka lang sa hope or sa vision instead of facts? Pwedeng personal, pwedeng relationship, relational, or pwede rin namang professional setting. Iniisip ko, wait lang. Ulit parang yung more on realism yung nangyari, no? So parang factual information. Mm-hmm. Siguro meron kasing mga instances in the past na parang ako very very straightforward kasi ako dun sa mga team members ko pagka may mga kunyari this is something na ito yung ilo-look forward natin. So yung team kasi na sinusupport ko before, medyo masakit siya sa ulo. So every time na mag-join yung team, parang di naman pero medyo parang ang dating sa mga tao, panakot yung pag sinasabi ko sa kanila yung na pag nag-join ka dito, this will be challenging talaga. Parang sinaset ko na properly yung expectation na since compliance related yung ginagawa namin kasi audits. So nag-audit kami ng mga offer letters. Parang sinasabi ko na mahirap talaga siya. And if you decide to join the team, there will be may mga chances na hindi ka magiging super happy with joining the team, pero madami kang matututunan later on. So parang hindi siya asa na madali lang na parang easy peasy lang paglipat mo doon and so on. So may mga parang minsan kasi from the start, marami na agad nagpo-pushback na parang sinasabi, ay ayoko na palang mag-join ng team. So very very siya, parang na streamline na agad ahead of time na ayaw na nila parang pag narinig nila ay offers and audits, ayoko na mag-join dyan kasi mahihirapan ako and so on. So parang siguro may mga chances na naiisip ko na sana medyo kami dun sa parang hope para hindi agad natakot yung team members to join. Kasi naman kumbaga, mahirap siya, pero in the process, pag natutunan mo na siya, dumadali din naman siya as we go along. Kasi syempre, may mga improvements din naman kaming ginagawa. It's not always na mahirap siya, pero it's really about accepting the challenge muna before everything comes to play dun sa along, parang as you go along the way. So yun lang siguro yung parang sana binigyan ko rin sila ng hope dun sa umpisa ng process kaysa parang medyo sort of parang tinakot mo yung members before mag-join and para mas madami sana yung nag-join dun sa specific team ganun. Tama naman. Naalala ko naman dun sa sinabi mo, CJ, is yung mga terror prof sa uni. Yung sasabihin nila sa start pa lang ng SEM na maraming bumabagsak sa class ko, yung gano'n. Para siyang ganun yung dating. Sa class ko, kalahati lang yung papasa. Kasama ka ba dun sa kalahati yun?
Maraming ganun eh, yung mga nananakot na Oo. teacher. Tapos magda-drop yung mga mga estudyante. Di kalahati yung nga mga lang pet. yung Yung mga Oo, pet, parang nag-adapt. hindi na nabigyan ng hope na, ay, kaya naman pala. Ganon. Tama. Meron rin kasi gano'n na prof, parang sabi niya is, majority daw ng, kailangan daw talaga namin mag-aral dun sa class niya. Kasi kung hindi namin siya siseryosohin, mataas daw talaga yung chance na babagsak kami. Pero kung mag-aaral naman daw kami, mababa yung chance na bumagsak kami. So parang yun yung linya niya, something to that effect. Tapos, siguro yun yung part niya na nagbibigay pa rin siya ng hope. Pero mahirap talaga pumasa sa akin. Pero at least nagbigay siya ng konting hope na kung mag-aaral naman kami is okay naman siya. Okay. Yung last question natin, Jana, sa 32 sa'yo ko na to i-give. So, yung ethics of Go. vision. Yan. How do you distinguish between inspiring with possibility and manipulating with false promises? What markers help you identify the difference as both a leader and as a follower? Alam mo, oo. Parang medyo mahirap to kasi definitely you want to empower people. Pero at the same time, may uncertainty ka rin na hindi mo naman mapapromise na mag-work out lahat ng plans nyo together as a leader or as a follower. Siguro, one thing that we practice dito I noticed that we practice dito sa VC is, apart by going by ear, we also ask our team kung saan sila happy or kung saan sila passionate about. Kasi naalala ko yung kwento mo, Kuya Earl, nung nag-usap kayo ni Ate Eloy, na tinanong ka niya, ano yung part ng process ng VC yung nagustuhan mo? Tapos sabi mo, ang nagustuhan mo, yung mga discovery calls, yung mga sales, ganyan-ganyan. So, in a way, it's not a false promise na parang, sige, you can, parang you can explore that avenue dito sa VC, ganun. Kasi it happened to you. Pero at the same time, hindi ka rin parang finors into something na parang dito ka kasi feeling ko kakayanin mo. Talagang it's a choice that came from you or something that you want to do within the team. Tapos parang in-empower ka lang ng leader mo to pursue yun. So technically, hindi siya, hinaiwasan niya yung false promise kasi kumbaga, instead na goal mo lang or goal lang niya, naging goal niya together. Parang ganon. So parang hindi papayamanin kita, hindi ganon. Ang sabi ni Ate Eloy, bibigyan kita ng capability sa magka-client. Pero yung pagyaman, nasa iyo yan, di ba? Kung gaano mo gustong damihan yung clients mo, umabot ka 6 digits, nasa iyo yun. Pero itatry namin yung best namin na bigyan kayo kliyente. Parang ganon. Oh, wala kaming sinabihan guys ha. Nayayaman kayo agad ha. Ang trabaho kayo, paloy ko kayo sa puwet. Mali sa puwet. Ayun na po, bye-bye. Thank you, Jana. Ayan. Nakita ko naman dun sa book, ang lagi kasi niya ginagamit is sa politics. Kasi daw, magkapareho kayo ng hanger. So, let's not name names na lang. Pero, di ba, usually, ang mga tao talaga madaling makuha sa mga, alam naman natin false promises, di ba? Kunyari, yung give me 6 months, tatapusin ko yung drug problem ng Pilipinas. Magiging 20 per kilo ang bigas. 20 per kilo yung bigas, di ba? Magiging, wait lang. Gusto ko lahat para patas tayo. Free education sa lahat ng Pilipino. Yung magiging tayong economic capital ng Asia. Ayan. So, Magkaka-snow sa Pilipinas. yung mga ganong promises, kahit parang wala naman silang ibigay na structure kung paano nila gagawin, sometimes we buy it. So, Filipinos tend to buy it, diba? So, kaya, ang nananalo talaga yung hindi ethical mga kampanya, diba? And it's applicable hindi lang sa politics, applicable siya sa sa buhay. Kaya pansinin nyo rin, ang daming Pinoy na nai-scam. Kasi gusto natin yung easy money. Gusto natin yung parang, yung alam naman nating too good to be true, di ba? Kaya nga may kasabihan na if it's too good to be true, it's probably too good to be true. Di ba? So, I think tama lang naman yung, appropriate lang naman yung sinabi ni CJ dun sa team members niya na
mahirap, pero marami kang matututunan. Kasi for me, ano naman yun, fair yun eh, di ba? At least di mo sila niloko na na madali yung papasukin nila. Binibigyan mo sila ng appropriate na expectations. Which is, yun din naman yung sinasabi natin, di ba, when we're hiring team members na hindi tayo masahol magpasahod kasi di ba yung iba talaga $2 per hour pero proud pa sila, di ba? Sasabihin pa nga ng mga kliyente na, "Uy, yung VE ko sa Pilipinas, nakikita niyo ba rin sa TikTok? Nire-report ko yung mga ganun eh. Yung VE ko sa Pinas, $2 na yung binabayad ko pero sobrang galing niya. Ang dami niyang basher sa comments." Di ba? So, hindi naman tayo masahol magpasahod. So, medyo mataas naman yung starting natin than other companies. Pero sinasabi rin natin sa kanila na meron tayong mga compliances. So, iingatan natin sila pero kailangan din natin ingatan yung kliyente. That's what we tell our team members, diba? And kagaya ng sabi ni Jana is, hindi naman tayo nag-false promise na lahat tayo magiging 6 digits. Pero lahat tayo may potential kasi nagawa na natin sa iba eh. Diba? So, kaya natin siyang gawin. Kaya natin siyang ibigay dun sa mga team members. Kailangan lang natin mahanap yung tamang niche for them and tamang client for them. Diba? So, pero kaya natin siyang gawin. Ayan. So, ito daw yung pinagkaiba ng inspirational versus manipulative na leaders. So, when it comes to sharing yung vision. So, dapat daw binibigay natin is yung constructive side ng fantasy. So, create visions that inspire genuine action rather than passive consumption. Diba? Yung meron ka talagang gagawin para ma-achieve yung vision na yun. Connect people's aspirations to concrete steps that make dreams achievable. So, I think dito part yung, di ba, nanghingi tayo ng feedback sa kliyente, nagta-touch point din tayo with team members para ma-support talaga natin yung career growth nila. Kasi, ang pinagkaiba naman, when you're freelancing kasi, di ba, ang pinagkaiba natin than corporate na meron talagang corporate ladder ka na pa-aakyatan. Sa freelancing, kagaya ng laging sinasabi ni Ninang is, ikaw yung gagawa ng career path mo. Di ba? Ikaw yung mag-create ng better opportunities for yourself by upskilling, by finding your niche, by finding the right client, di ba? Yan. And guide others toward realistic versions of their ideals without exploitation. Tawagin natin si Elaine. Ayan. So, Elaine, pahingin lang ng thoughts mo when it comes to inspirational leadership. Yan. Okay. Yung mga vision Ano ba? Okay. Example na lang, syempre, yung VC. Yun naman, no? Kasi alam niyo naman yung... diba? Ay, true to, ha? Kasi alam niyo naman yung mga kinakwento ko na, previous employer ko. Puro trauma na lang yung naano ko dun, B. Oy, okay lang ba? Hindi mo ba sila friends sa Baka kasi Yung isa friend ko sa FB. Dun sa sinasabi ni Elaine. Pwede niyo po i-check yung LinkedIn profile niya. Check niyo po yung LinkedIn profile niya para makita niyo yung previous employers niya. Makikita niyo lahat. Doon pala yung sinasabi ni Elaine. Ganon. Uy, Ito friends pala ko yun. sila, yung mga boss ko. Anyway. I-send mo muna. Hindi naman nila alam kung sino, di ba? Hindi naman nila alam lahat ng trabaho ko. Safe. Oo. Sabihin mo kung hindi ikaw to. Hindi, iba yun. Si yun. Oo, ganun. Okay, yun nga, inspirational yung na ko talaga yung potential ko sa BC. Kasi dati, pag nag-work kasi ako, ewan ko ba, simula nung nag-aaral ako, magsimula tayo doon. Yung nag-aaral ako, di ba, ang course ko social work, BS social work. Hindi naman talaga siya yung first choice ko. Parang, inaral ko siya dahil may scholarship ako and mura yung pag-aaral. Yung feeling ko na mura. Magastos pa rin naman pero mas mura siya compared sa ibang course. Like, gusto ko talaga kasi architecture or medicine. No. Kaso nga lang, may nangyari kasi sa family no na na-aksidente yung pamangkin ko. Kailangan ko mag-stop. Parang ayoko naman na mag-stop kasi sayang, di ba? Yung years na i-stop ko, ayun. Parang mula nun, wala akong option na sariling decision ko or mag-pursue ng yung passionate talaga ako. So, ayun. Di ba mag-graduate ako ng BS social work. Nag-work ako as social worker. Tapos, nung
first time kong mag-VA, ano ako talaga pa general VA kasi ako. Hindi ko pa talaga alam kung ano yung niche ko. Ayun, hanggang sa, ngayon sa VC, ngayon ko lang na-discover na, mas ano pala ako sa creatives talaga. Kasi dati ginagawa ko lang siya as hobby, ganon. So, I'm very, thankful sa VC kasi, na-uncover, ganon. Para ako, nagkalakas ng loob, na i-try yung, may mag-focus sa sa graphics, ganyan, sa SMM. Creative side. Thank you, guys. Gusto ko yung every episode. Happy birthday, Elaine. Hello po sa mga viewers namin. Alam mo, hindi. Kasi yan, napag-usapan namin nila Ate Eloy. Since si Ate Eloy tsaka si Ate Pepper, di na umiiyak. Si Elaine na Ako muna. na lang. Hindi na yung crying lady Next natin. mo, umiiyak si Ate Eloy. Tapos after nun si Ate Pepper. Ako Naka-assign na naman. sa Oh, yes. May schedule, may Ayun lang. nakatoka na. Kada May nakatawa na crier per book. Ganon. Oo, tama. Yun Ayun. lang po sa akin. Thank you so much, Elaine. Sabi And kasi I'm iyakin happy sa pamilyang to. Ang hirap. Happy ako na nahanap mo yung yung niche mo, yung ikigai mo sa VC. So, sana magtuloy-tuloy pa. Next na natin is yung fractional CMO. Kaya ka na talaga. HubSpot marketing course. Charing. Charing na charing. Ayan. Okay. Ito naman yung actionable items. I think it's applicable to both yung mga team leaders natin, guys, and yung mga team members. So, sana i-apply natin to when we're doing touch points. Yung dream alignment, yung alam natin kung ano ba talaga yung goal ng team members natin, bakit sila nasa VC, ano ba yung gusto nilang mapala sa freelancing, is this a part-time gig lang for them, or is this like a solution para mag-work sa bahay, ganun. Para sa bahay ka na lang, kumikita na maraming salapi, nagta-travel ka na lang, ganun. So, meron tayong annual, sana matuloy natin yung this year. Yung annual na vision boarding. So, kasi 'di ba hindi natin nagawa yung sa this year. So, sana yung Iiwalay na natin next Oo. time yung pictorial. Oo, tama. Hiwalay. Separate session na yun. Talagang dedicated. So, magbayad na lang tayo kay Elaine. Para sila Vince na yung gagawa. Punta ka kayo dito. Yan. Sa akin naman, ewan ko, so far naman, wala naman team lead sa VC na yung manipulative yung atake. Manipulative for bad. So, yung, yung tawag kanina? Empowering lang. Guidance. Bibigay lang ng guidance. Pero yun sobrang helpful nun kapag alam ng team lead mo kung ano ba talaga yung why mo, ano yung deepest why mo, bakit mo gustong kumita ng malaki, or bakit mo gusto mag-freelance, ano ba yung mga aspirations mo. Kasi doon din natin ma-align kung ano ba dapat yung rate mo, ano pa ba dapat yung skills na kailangan mo kunin, ano bang type ng clients yung dapat namin ibigay sa'yo. Kasi if wala kami ng mga information na yun, guys, ang relationship natin magiging transactional lang talaga. So, ang tip ko sa ating lahat is, talaga natin, i-share natin kung ano yung mga vision natin. When we're doing touch points, wag natin siya gawing lang. Parang check-in lang na transactional nga. Gawin natin siya na doon tayo mag-bear ng natin, mga deepest desires of our hearts, yan. Para pwede tayo mag-vision boarding together, di ba? So, alam na natin yung goal ng isa't isa. Alright, last law. Clutch na natin to, guys, ha? Huwag na tayo mag-session 2. Discover each man's thumb screw. Understanding the power of pressure points. Yan. So, ito yung key concepts nung Law 33. So, number 1 is hidden vulnerabilities. So, every person has a weakness and sensitivity. So, use that weakness to influence their behavior. Next is the art of discovery. So, magikang observant sa how people interact, how they talk, yung body language nila. So, yun naman yung art of discovery. Then, the lever of influence. So, once na alam mo na kung ano yung vulnerable point or yung pressure point ng isang person,
you can use that as a lever to influence them. Diba? And lastly, na key concept niya is subtlety is key. So, dapat hindi mahalata ng other person na ginagamit mo yung weakness niya against him. Him or her. Yan. Para ano tayo? Inclusive. Yan. So, medyo ano siya, para siyang towards evil, pero huwag kayo mag-alala. I-twist naman natin siya later. Okay. Ay, may share lang ako about it, Kuya Earl. Sige, go. Ate. Naalala ko kasi, for good naman to. So may, estudyante kami, pangalan niya Sweet. Kilala Pinangalanan. ba namin yan? Sorry. Oo, hindi niyo siya kilala, pero tagoy natin siya sa pangalang Sweet. Hindi, alam ko kasi na, pagka ang kahinaan niya as a freediver is kapag masyadong malalim, nagra-rattle na yung utak niya. Pero katulad ko siya, si Daryl, na parang pag may nakita kaming turtle, goodbye world, ganun. Sasama na kami sa turtle, ganun. Eh may nakita akong turtle na nasa, mamaya ko na sabihin niya, hindi, nasa siya, 12 to 15 meters na, na lalim. So, pag akyat ko, nakita ko kung gaano kalalim. Sabi ko kay Sweet, may mission ako sa'yo. May turtle doon. Puntahan mo. Lapitan mo, ang ganda, sabi ko. Tapos sabi niya, sige, baba ako. Baba siya. Dahil alam kong weakness niya na, yun, may maganda, may goal siya, ganyan. Titingnan niya talaga. So, hindi niya ima-mind yung pressure, yung difficulty, yung depth. So, bababa lang siya. Ginawa naman niya. Tapos pag-akyat niya, ang ganda, Ate Pep. Ganyan siya. Sabi ko, alam mo, yung ni-reach mo, deepest mo yun. 12 yata or 13 Alala ko, meters. yan yung first time na sobrang lumalim si Sweet. Oh. Yes. So, tuwang-tuwa naman siya. Other than that, yung takot niya ay nagamit niya para kunin ang 25,000 worth na camera na nalaglag niya sa 17 meters. Oh my God. So, panic si ate girl. Pero nakaya naman niya. So, ayun. Yun lang, naalala ko lang, yung weakness na gamit namin para lang hindi ma-manipulate ma-push ko siya na wala yung depth, wala yung pressure, kaya mo yan. So, boba naman siya. Yun lang. Naalala ko lang, Kuya Earl. Thank you, Ate Pepper. Ayan. Ayan, ito yung question. Have you noticed when someone has pushed your buttons or played to your sensitivities? How did it affect your decision making and your relationship with them? So, yung buttons, pwede siyang weakness, pwede siyang need, or something na parang ayun nga, technically weakness kasi yung parang maglilin ka towards it. Seeing, kasi parang pinag-isipan na niya yung seeing Wala. na. Blank. Wala pa Wait, din. what's the question? If may na-push na button, ano yung ginagawa? Parang may naalala ka typically ba instance na parang ginamitan ka ng weakness mo para ma-influence ka to a decision. Then how did it affect your relationship with that person? Bloodbath. Bogs. Pumatay si Bakit naman? Hindi ako nagpapatalo so bloodbath talaga. Kasi naiirita talaga ako if someone push my button. Especially if naging vulnerable ka sa him or her and then ibalik sa'yo, parang ganun. So, bloodbath talaga. Yung parang ginamit niya na tool or na weapon yung vulnerability mo. Oo. Yeah. Yung mo. Okay. Parang merong gustong i-share si Casey kasi nakikita ko si Casey. Casey, sige, ilabas mo na yan. Ano ba? Yung natatawa mo ako kasi naalala ko yung dati kong boss. Yung about ko kasi yun sa law school, biglang in-offer. Di ba ayaw ko i-let go? Tapos bilang, sige, let go ka na namin. Pero mag-aral ka pa rin, ituloy mo pa rin yung law. Pero after ng law, balik ka sa amin. Parang ganun. So, parang, ayoko na. Ayoko na. Ako na lang papagas sa sarili ko. Bala kayo dyan. Pagod na ako. Marami ring masayang kwento to si Casey. So, abangan mo yung kwento niya. Ayun po. May naisip ka na, Yel. Raise hand ka lang pag may naisip ka na. Mag-move muna tayo dun sa next question natin. So, next question natin. Where is the line between understanding someone's motivations and exploiting their vulnerabilities?
How do intent and outcome factor into this distinction? Ano pa ba din natin natawag? Si Ja muna. Ako ba? SB. Actually, yung perfect example po dyan yung sinabi na ni Ate Pepper kanina eh. If you read between the lines na yun nga, yung when hindi mo ma-exploit, pero inalam mo kasi yung vulnerable side ng person. And kasi Law 33, interconnected siya with dun sa isang law natin before. I think Loco ata yun, yung play the perfect courtier. So you have to understand, yun na, from this law itself, kung ano yung weakness niya, and from that weakness, you can encourage that person para ma-leverage mo on how you can help them. So I think ito yung mga ginagawa actually ng mga leaders natin, both dito sa VC and sa like in the professional setup. Like they know kung ano yung I can't sabihin weakness, but they know what skills you need to improve on. So they guide you. They provide buddies, they provide trainings kung ano yung how can your weakness become or yung how your weakness can be leveraged as as something na makakatulong din sa'yo in the future. Kasi wala akong ma-pinpoint right now as a perfect example besides dun sa sinabi nga ni Ate Pepper kanina dun sa kanyang student na hindi natin papangalanan na alam niya nga kung ano yung kahinaan niya when it comes to diving, pero then alam niya rin kung paano siya i-encourage. So using the right words, using positive scripting, using the right encouragement na parang kahit ano mangyari, you guide them na kahit mag-fail or kahit hindi mo ma-achieve siya ngayon, nandyan pa rin siya para tulungan ka. So yun kasi yung pagkaintindi ko dun sa question. And I thank you. Thank you. Ayan. So, again, syempre, feeling ko, it all boils down talaga dun sa, sa intention behind why you're pushing their buttons or why are you using their weaknesses to influence them, diba? So, if it's for good, hindi naman siya masama. Diba? Pero if you're doing it na makaka-harm naman sa kanila and you're aware na makaka-harm sa kanila, hindi masama yun. Okay? So, positive application naman tayo. So, Edge, para sa'yo to. Can you recall a time when someone's understanding of your needs or concerns led to genuine help rather than manipulation? What made this experience different? Good evening po. So, para sa akin po, more on self-awareness yung sagot ko. Kasi, para, syempre, recently, may ako nag-underwent ako ng parang therapy to know myself well, ganyan, para mas mapabuti rin yung mental health. Tapos, napapansin ko kapag may some days talaga na grabe, parang kulang sa sa motivation ako kapag sa work, ganyan. So, ang natutunan ko from my therapy, kasi na-diagnose ako with ADHD, na people with ADHD, it's either they are, parang lumulukso yung dugo nila. Kapag it's either natatakot sila, forced by fear, or they got faced with a challenge. So, ang ginagawa ko most of the time kapag wala talaga, nawawalan ako ng wala ako sa flow ko with my work, nahanapan ko siya ng way na ma-view yung yung gagawin ko as a challenge for me for that day. Tapos yun, kapag nakakita ko siya na na may na challenge na siya, ganyan, with this new awareness na natutunan ko, since challenge na siya, parang mas ginaganahan ako, and in that way parang somehow na may make ko na mabalik yung yung dapat kong ginagawa for the day. Yun po. So, more on self-awareness siya, hindi yun na sa akin. May nag-force sa akin. So, pwede mo ring i-apply yung 48 laws of power sa sarili mo. Parang ganun.
Actually, maganda nga yung sinabi mo na oo nga pwede natin gamitin yung weakness natin sa sarili natin. Like when you're trying to motivate yourself. Diba? So, okay din yun. Maganda siya. So, ito naman yung reversal ng Law 33. So, from exploitation to empowerment. So, understanding others' vulnerabilities don't have to be a tool for control, pero pwede mo siyang gamitin na foundation para ma-support sila. So when you know somebody else's weaknesses, pwede mong gamitin yun para to help them, guide them better, motivate them, di ba? So example na lang, when your team members, I think ito yung, sigurong isa kong example dito is yung issue about micromanagement. So, di ba makikita natin sa social media, parang ayaw nila sa mga micromanaging na managers. Pero kasi di ba, sometimes meron kang team members na mas kailangan nila na micromanager ka. So, ang example nun is, merong mga team members na magaling sila mag-execute, pero hindi sila magaling mag-prioritize. So, sometimes, to help them na ma-execute yung mga kailangan or yung mga priorities, especially yung mga urgent things, you have to guide them, nudge them, bigyan sila ng to-do list, ano yung dapat nilang i-prioritize in order. So, bigyan mo sila ng to-do. So, in that sense, you're micromanaging, pero you're doing it to help them perform better. Diba? So, it's a different scenario naman kapag, syempre, kung ikaw ay independent, namang contributor and someone's hovering on you. So, ibang issue naman yun. So, talk to your manager kapag feeling mo nasasakal ka na dun sa, sa micromanaging. Diba? Pero if you're someone who needs help or guidance sa pagpa-prioritize, pagpa-plot ng mga things na dapat mong gawin, yan. Pwede kayo magpa-manage sa mga team lead niya rin. So yan, use your awareness para mag-create ng safe space for growth sa mga team members natin. And syempre, help people recognize and overcome their insecurities or their fears, diba? So sometimes they also have to face their fears or their weaknesses para ma-outgrow na nila yon. So develop empathy. So makinig. So, hindi naman natin kailangan alam talaga kung ano yung pinagdadaanan ng isa't isa. Pero yung mag-lend ka ng ear na we listen and we don't judge, di ba? Sabi nga sa trend. Yan. And syempre, address people's core needs in ways that strengthen rather than weaken them. So, again, balik tayo dun sa intention of support. Yan, rather than exploitation. So, ito yung mga how to ethically practice Law 33. So, number 1 is compassionate observation. Number 2 is empathy mapping. And number 3 is ethical application. Okay. So, na lang tayo? Key takeaways. So, siguro, let's ask for, na lang. Key takeaways from, meron pa ba akong dinatawag? Si Yel na lang hindi nakapag-share, no? Share ka na lang, Yel, ng key takeaway mo from the session. Kahit anong law. Ako yung sa Law 31, yung una na may impact is yung options nga, yung pagbibigay ng decision. So, it's not always ano nga. So, kapag yung sinasabi na pag gusto may paraan. So, siguro sa side din natin, if we really need something then or we want something. Tapos, ayun, yung gagawin mo talaga ng paraan para makuha siya. So, like, kagaya yung yes and yes kanina na discuss. So, ayun, parang sa akin, parang mas naging aware lang din ako. Kasi feeling ko medyo mabilis ako ma-manipulate. Ganun. So, mas naging aware. Parang na-open din yung mind ko sa ganong suggestions. Lalo na, ang daming ganyan. Alam niyo yung parang sa mall lang na magsasuggest na, oy, try mo to, yung ganito, ganyan. May offer sa'yo na isa, tapos biglang idudugtong na yung iba-ibang mga. Huwag kayong magsasama ni Jana. Hindi. Ayun yung mga Hindi ako ganon. budulera. Quiet lang ako.
Ayun, kaya parang ang naging siya sa akin, eye-opener na ganun pala kadaling matutunan na mag-manipulate as someone na madaling ma-manipulate. So ayun, kaya yun yung tumatak sa akin yung sa Law 31 in decision making. So mas magiging na ako, mas aware na, less budol na ganun. Thank you so much, Yel, and thank you for joining the session. So ito guys yung key takeaways natin from today's session. No? So sa Law 31, so the options we present shape the decisions others make. So this can be used for control or empowerment. So let's always use it to empower each other's decisions, diba? And Law 32, people are moved more by desire than reality. Vision can manipulate or inspire authentic growth. And Law 33, understanding vulnerabilities grants influence. So how we use that knowledge reveals our character. So again, hindi naman yun about sa iyo. Kung may gawin silang masama, it's them. So for Law 34 to 36, sino bang lead natin next week? Si Sweat. Si Sweat po ang natin. Lead next week. Sana alam niya. So pakiparating po kay Sweet na siya yung lead ng natin, ng ating session next week. Thank you guys for participating and see you next week. See you next week. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Happy Friday. Bye-bye. Happy Friday. 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 Next week.